Ngayon, maaari na kayong magsiupo. May lumiban ba sa ating klase? Mabuti naman at walang lumiban sa ating klase ngayong umaga. May binigay ba akong tatlong aralin sa inyo nung nakaraang tagpo? Alright. Ngayon ay meron tayo dito mga alatuntunin na dapat ninyong sundin sa ating klase. Pakibasa ng sabay-sabay. Naiintindihan niyo ba ang ating mga alatuntunin, mga bata? At dito naman ay mayroon tayong behavioral chart at talaan ng puntos. Sa behavioral chart, kapag kayo ay may kooperasyon at nakikinig sa aking talakayan, sa ating talakayan ngayong umaga, ay makakatanggap kayo ng reward pagkatapos. As nakikita niyo ba ito? Dito, papapatid ko kayo sa tatlong grupo. Mayroong grupo si Bubbles, Minnie Mouse, at si Billy Boss. So, kapag si Bubbles ay nakapunta dito sa finish line, ay magkakaroon sila ng reward pagkatapos ng talakayan. So, para makamit ninyo ang ating reward, ay dapat makinig kayong mabuti at mag-participate sa ating klase. At dito naman sa talaan ng puntos, ay makakapuntos kayo sa ating aktibidad. May mga iba't ibang aktibidad tayo para kayo ay makakuha ng puntos. Kung sino ang pinakamaraming puntos ay madadagdagan ang kanyang reward. Naiintindihan niyo ba, mga bata? Okay, ngayon, handa na ba kayo makinig sa ating talakayan ngayon? Umaga. Pero bago tayo magsimula sa ating pinakahihintay na talakayan, ay may aktibidad akong hinanda dito. Ito ay tinatawag na Ano Ako? Ang gagawin nyo lang ay huhulaan ninyo kung ano ang ipapakita kong larawan. Pero bago yan, ay papangkatin ko muna kayo sa tatlong pangkat. Bumilang kayo ng 1 hanggang 3. Ngayon, dito banda ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at dito naman ang pangatlong pangkat. Maaari na kayong pumunta sa inyong pangkatan. Okay, ngayon, magsimulan na tayo sa ating aktibidad. Ano nga ulit ang inyong gagawin sa aktibidad na Ano Ako? Tama, hulaan ninyo ang ipinapakita ko larawan. So, ngayon, magsimula na tayo. Ano kaya ito? Tama, ito ay gunting. Sa pangalawang larawan naman. Ano kaya ito? Tama, ito ay lugad. At ipangtatlong larawan, ito ay isang marker. At ang pang-apat na larawan, ito ay tinatawag na glue o pandikit. At ang panghuling at lamang larawan naman ay ano kaya ito? Tama! Tingnan natin kung tama ang sagot niyo. Tama, ito ay colored paper. At dahil nakuha niyo ang tamang kasagutan sa ating laro sa unang aktibidad, ay magkakaroon kayo ng bawat grupo ng 1 puntos. At dahil kayo ay lahat ay nag-participate, ay makakapunta kayo dito sa pangalawang stage ng ating behavioral chart. Tandaan niyo na kapag kayo ay nakapunta sa finish line, kayo ay magkakaroon ng reward. Ngayon, mga bata, parati
ay gumagawa ng proyekto. Alam niyo ba na mayroon tayo dito sa ating pamayanan ng mga iba't ibang materyales upang gumawa ng proyekto. Gusto niyo bang malaman kung ano-ano ang ito? Ano-ano kaya ang mga ito? Kaya naman, sa umagang ito, ang tatalakayin natin ay tungkol ang tatalakayin natin ngayong umaga ay tungkol sa mga materyales sa pamayanan na maaaring gamitin sa paggawa ng proyekto. At bago tayo magsimula sa ating talakayan tungkol sa mga iba't ibang materyales, ay alamin muna natin kung ang ating layunin ngayong umaga. Pakibasa ng sabay-sabay. Para makamit natin ang ating layunin, ay dapat kayong makinig, mag-participate upang makamit natin ang ating layunin sa katapusan ng ating talakayan. Ngayon, handa na ba kayong makinig? Right. Ang bansang Pilipinas ay masagana sa mga materyales na nakikita natin sa pamayanan. Maaari natin itong makita sa gubat, sapa, at bukid at dagat na maaaring gamitin sa paggawa ng proyekto. Meron ako dito ang mga ilang mga materyales na parati nating nakikita dito sa ating pamayanan na maaari natin gamitin sa ating proyekto. At kapag tayo ay nakagawa ng magandang proyekto, ay maaari natin itong ibenta at pagkakitaan. Ngayon, ay alamin natin ang ilan sa mga materyales na ito. Anong material? Ano kaya ito? Tama! Ito ay niyog. Alam niyo ba, ang niyog ay maaari din natin itong gamitin sa paggawa ng proyekto? Magbigay nga kayo ng mga ilang bahagi na mayroon ang niyog. Tama! Ang niyog ay mayroong mga bahagi ng dahon, puno, at saka ang bunga nito. Ano kaya ang maaari natin gawing proyekto mula dito sa niyog? Pakibasa ng sabay-sabay. Ang niyog ay maaari tayong gumawa mula dito, kagaya sa dahon. Ang niyog ay maaari tayong ang mga proyekto na maaaring gawin natin dito sa niyog ay sa kagaya ng sa dahon ay maaari natin itong gawing sombrero, ang iba't ibang proyekto ng niyog ay kagaya ng sombrero, upang bubong, ang niyog ay pwede natin gawin itong sombrero. Makakagawa tayo dito ng sombrero, pambubong, pangdingding, at pambalot ng suman. Ito ang bahagi ng dahon. Ang puno naman ng niyog ay maaari tayong gumawa dito ng lamesa at saka haligi. Maaari natin itong gawing haligi sa ating bahay. At ang bunga naman ng niyog ay maaari natin itong gamitin
na sandok at batones at pwede din natin itong lagyan ng pagkain. Narito ang ilang mga halimbawa nito na aking nabanggit. Kagaya sa nakikita ninyo ay meron tayo dito sombrero na gawa sa dahon ng niyog, sandok na gawa sa bunga ng niyog, at walis tingting na gawa pa rin sa niyog. Ang pangalawa naman, ano kaya sa palagay ninyo ito? Tama, ito ay kawayan. Ang kawayan ay maaari din natin gamitin na material sa paggawa ng proyekto. Basahin ng sabay-sabay. Ang niyog, ang kawayan, ay maaari tayong gumawa dito ng basket, bag, at pangsahig sa ating bahay o pangdingding. Maaari natin ito gawin. Ang basket o bag ay maaari natin ito ibenta upang pagkakikitaan natin. Naiintindihan niyo ba, mga bata? Ilang nga ang aking nabanggit na pwedeng gawin ng kawayan? At ang bag at ang basket ay maaari natin itong ibenta upang pagkakitaan. Ngayon, mga bata, ilang proyekto nga ang aking nabanggit na pwedeng gamitin ang mga kawayan? Tama, may 4 akong nabanggit na proyekto na maaaring gamitin ang kawayan. Ang susunod naman ay ano kaya ito? Tama, ito ay isang uri ng buri or buli. Ang uri ng buli ay maaari din natin gamitin sa paggawa ng proyekto. Pakibasa ng sabay-sabay. Ang buli ay maaari rin tayong makagawa ng proyekto gaya lamang ng banig, sombrero, basket, at iba pa na maaari nating ibenta sa market. Dahil ang buri ay may matibay na dahon na maaari natin gamitin sa paggawa ng proyekto. Narito ang isang halimbawa ng proyekto ng buli. Ito ay sinatawag na banig. Banig na hinihigaan natin. Sino sa inyo dito ang mayroong ganitong banig? Magaling at mayroong kayong ganito sa inyong bahay. Ngayon naman, ang mga huling materyales na makikita natin sa pangayanan na maaaring gamitin sa paggawa ng proyekto ay tinatawag na abaka. Alam niyo ba na ang abaka ay katulad din ng saging? Ang kanyang dahon ay tulad din ng saging. Ngunit ang kaibahan lang nila sa saging at saka abaka, ang abaka ay hindi namumunga. Hindi namumunga. Pakibasa ng sabay-sabay. So, ang hibla ng abaka ay pwede natin ang hibla o ang puno ng abaka ay pwede natin itong gamitin sa paggawa ng proyekto. Gaya lamang ng bag, basket, lubid. Dahil ang puno ng abaka ay ito ay isang matibay na
isang matibay na materyales na maaari nating gamitin. Sa ibang bansa ay gumagawa sila ng lubid na gawa sa abaka. Ngayon naman mga bata, naiintindihan niyo ba ang aking tinalakay ngayong umaga tungkol sa materyales sa pamayanan na maaaring gamitin sa paggawa ng proyekto? Kung gayon ay mayroon akong mga katanungan. Ano-ano nga ang mga materyales na aking nabanggit? Meron tayong niyog, kawayan, buri o buli, at abaka. Sa palagay ninyo, mahalaga ba na pagyamanin natin ang mga likas ng mga materyales na nakikita natin sa pamayanan? Yes? Magaling! Bigyan niyo ng masigabong palakpak si Kim. Magaling! Dapat nating pagyamanin ang mga likas ng mga materyales na nakikita natin sa pamayanan sapagkat ito ay nakakatulong sa atin sa paggawa ng mga proyekto at maaari din natin itong pagkakitaan. Ngayon, naiintindihan niyo na ba mga bata ang mga materyales na maaari natin gamitin sa paggawa ng proyekto? Mabuti naman kung gayon. Kaya naman ay magkakaroon din tayo ng aktibidad. Sa kaparehong pangkat ay itatalan niyo lamang ang mga puntong ito ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Sa kaparehong pangkat ay gagawa kayo ng isang talaan ng mga proyekto proyektong gagawin na mula sa mga materyales na aking nabanggit. At pagkatapos nun ay pipili kayo ng isang materyales na gagawa ninyo ng proyekto at didisenyuhan ninyo ito. Maliwanag ba mga bata? At meron tayo dito rubrics o pamantayan. Pakibasa ng sabay-sabay. At para naman sa inyong materyales ay nandito. Pangkat, at pangatlong pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa gagawin niyong aktibidad. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon naman ay ating titingnan ang inyong mga ginawa. Ngayon naman, at dahil napresenta ninyo, may kalinisan ang inyong design, ang inyong drawing, larawan na gawa sa inyong proyektong drawing na gawa sa isang materyales na aking ibinigay, ay bibigyan kayo ng 4 puntos. At sa pagkamalikhain naman, at sa nakikita ko ay mayroon kayong malikhaing pagguhit at disenyo sa inyong ginawa, ay bibigyan ko kayo ng 30 puntos. At sa pagsunod naman sa panuto, at dahil nasunod nyo naman ang panuto na aking binigay, ay bibigyan ko kayo ng 30 puntos. Sa kabuuang puntos ay makakakuha kayo ng bawat isa ng 100 puntos. At dahil nakita ko kayo may kooperasyon sa inyong grupo, ay madadagdagan ay kayo naman ay lilipat sa pangatlong level ng ating behavioral chart. Ngayon mga bata, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayong umagang ito? Kaya naman,
naintindihan ninyo ang ating tinalakay ngayong umaga, ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Ang gagawin nyo lang ay basahin ang bawat tanong at piliin lamang ang tamang sagot. Isulat ang titik, sapat lang, sa bago ang bilang. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Tapos na ba kayo mga bata? Ipasa ito sa harap. At pagkatapos ay ipasa ito sa center eye. Nandito na ba ang lahat ng papel ninyo mga bata? Okay. Para naman sa inyong takdang aralin, ay pakibasa ng sabay-sabay ang inyong takdang aralin ay ipapasa ninyo ito sa susunod na tagpo.